Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. パプさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。I-challenge niyo po yung sarili niyo or ipakita na po natin kung paano po siya basahin. Bo? Kaunti na lang pong pihit. Go. Biyu po siya. Biyo. Bu. So bu desu ne. Hay, ginagamit po ito sa Bubon. bubun. Ano po ang bubun? Bubon. Kalimutan ko. Content? Sa baba po si Maksang. Part? So part. Kikai no bubon? So, kikai na bubun, ang part ng makina. Hay. Tatoeba, karada no bubun, ang part ng katawan. Ano po? Parte. So, ichigo-san parte po kung sa Tagalog, Rainbow Star sa mga atimas. Parte. Hay. Dewa, tsugi ikimasu ne. Bucho. Hay. Ano po ang bucho? President? President is shusho or hindi, daitoryo po ang president pala. Or kung ang pinag-uusapan is president ng company, maaari po siya maging shacho. Depende po. Ano po? Hay. Ano po ang bucho? Department head. So, department head, pwede pong manager, tulad po ng sinasabi po ni Jodai-sang at ni Rainbow Star-sang. Hay. Yun po ang bucho. Ano po? Hay, so manager or department head. Hay, datsugi desu. Ano po ang? Gakubu. Hay, gakubu to wa nan deshou ka? Parts ng paaralan. Ito po ay School faculty. yan na po, pinakita ko na po. Marami po kasi nagkakamali dito. Departamento ng Edukasyon. Hay, Departamento ng Edukasyon. Yun po ang gakubu. Hay, medyo hindi ko lang po alam guys kasi hindi po ako magaling sa English. Hindi ko po alam kung tama po yung faculty. Kasi sa akin po, yung pagkakaalam ko po kasi sa faculty, isa po itong shokuinshitsu in Japanese. Kung saan po nagpupulong-pulong, kung saan po nag-i-stay yung mga teacher. Sandali lang po, guys, kasi may narinig po ako nahulog yata po yung anak ko sa hagdan. Sandali lang po, balik po ako agad. Medyo makatingay. Salamat Kuya Jake sa pa-update. Ma'am Angel, sabihin ko lamang po, yung screenshot po, ito pong lesson ni Ate Inday, maaari po natin makita sa YT kasi may ipopost na po ito sa kanyang Red app. Please search lamang po at Marco Inday in JP. At Marco Inday in JP po. よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ただいまです。Okay naman po. Nahulog po si ate pero okay naman po. Hindi naman daw po masyado masakit. Yokata. Hay. Pasensya na po. Hay. So, gakubu is department ng edukasyon. Hay. So, tatoeba ne, kung naaalala nyo po, sa mga matagal na po dito sa ating lesson po, tatoeba, bungakubu. Pag sinabi pong bungakubu, meron pong kinalaman sa mga sulat. Meron din po tayong sugakubu. Pag sinabi pong sugakubu, meron po siyang departamento po siya ng mathematics. Hay, ganyan po siya ginagamit. Hay, saradewa, hanggang dito na muna. Meron pa po tayo pala pong isa pang salita. Di ba po dito po, bu po siya. Maaari po siyang basahin as? Heya. Ano pong heya? Kwarto po.
So, this kwarto. Hi. So, usually, binabasa po siya as bu, pero maaari rin po siyang basahin as heya. Tulad po nito, ano po, na ang meaning ay kwarto. Hi. So, guys, Papsa, meron po akong question sa inyo before po tayo matapos po dito. Hi. Hi. Kung meron po tayong butso na manager, ano po ang tinatawag na kacho? Kacho wa, nandaro. Yan po ba yung yung pinaka-head ng company? Department head po yung butso manager. So, yan po yung sagot po ni Arvin San. Tama po. Ni Maxan din. Assistant manager? Hindi po. Yung sagot po ni Arvin San sa comment section at ni Assistant Maxan. manager. So, the section manager. So, ibig po sabihin, mas mataas ang butso kesa sa kacho. Kacho. Hi. Kasi yung butso is manager. Halimbawa, manager po siya ng isang departamento. Sa departamentong yun, meron siyang sangay na iba't ibang klaseng section. Ano po? So, yung mga manager po sa mga section na yun, sila po yung tinatawag na kacho, which is, in English is, section manager na po siya. Ano po? Hi, wakarimashita. Hi. So, kung ngayon po nag-gets niyo na po yung manager at saka section manager, so, alin po ang mas marami? Ang manager or section manager? Section manager po. Kacho. So, desu ne. Hi. Kasi iisa lang ang butso. Tapos sa baba po ng butso, meron po siyang ilang mga section manager. Hi. Arigatou gozaimasu. Arigatou pa po gozaimasu. Hold on po. Meron pa po tayong isang kanji na pag-aaralan. Ito-challenge na po or ipapakita ko na po kung paano po basahin? Ipakita niya na po. Hindi ko po alam. Go po tayo. Sui. Sui desu ne. Kazu. Kazu. そして、 Kaso. 数えるですね。 Kazoeru. はい。ありがとうございます。So, ginagamit po natin ito as Soji. そうじゃないよ。 Suji. 数字ですね。Ano po ang suji? Maglinis po. それは掃除。 Hindi po ba yan? これは数字。Yung soji, yung paglinis po is SO. Soji. はい。 Ano po? Suji. 数字は Mga counters? Sa baba po si Juday-san. Number? そうです。Number. はい。Numero. はい。So, ano naman po ang kazu? To count? Magbilang? それは数えるですね。Si Jake さんpo. Amount? そうです。amount. 数って言ったら、amount or bilang sa Tagalog. Hay, marami po guys po nagkakamali po sa suji at saka sa kazu po. Ano po? Pag suji, ito po ay isang numero. Pag kazu po, ito po ang bilang. Hay, for example, sabihin ko po sa inyo, Pap-san, そこにある帽子の数を数えてくれますか? Maaari niyo po bang bilangin ang bilang ng sombrero. sombrerong nandiyan? Hay, yun na po siya. Ano po? Hay. Pag sinabi pong, 数字を教えてくれますか? Maaari mo po bang ituro sa akin ang number, ang numero? Yun na po ang meaning ng suji. Hay. ちょっと違うので気をつけましょう。はい。So, next po tayo. Ito po yung sinasabi niyong, Kazoeru. ano po siya sa Tagalog? Kazoeru. Ano po? Magbilang? Kazoeru. Ginagawa niya po eh. Kaya, magiging Nagbibilang? Bilang?
bilang as a noun. Kung Bilangin. verb po siya, bilangin. So, Bilang. des. Hi. Bilang as a noun, bilangin as a verb. Kung gagamitin niyo po siyang noun at verb, mag-iiba rin po ng kaunti yung Tagalog niya. Hi. Last na po ito. Sugaku. Ano po siya? Alam ko po nito, English lang. Hindi ko po alam ang Tagalog nito eh. Meron siguro napakalalim na. Mathematics. So, sugaku is mathematics. So guys, ingat po tayo. Kasi sa Pilipinas po, meron po tayong math sa elementary at meron din po tayong math sa junior high school, senior high school, ano po. So, guys, ingat lang po kasi ang math po ng elementary, hindi po siya sugaku. Basic po kasi ang math sa elementary. So, ang tawag po sa elementary ng math is sansu. Hai. Ganito po siya sinusulat, guys. Hai. Sansu. Sansu. Desu ne. Mathematics din po ito. Pero, math po sa elementary school. Hi. So, magkaiba po dito guys ang mathematics ng elementary at ng junior high, senior high at ng college. Ano po? Yung sansu, para lang po siya sa elementary. The rest, ano na po siya, sugaku na po ang tawag po. Ano po? Mag-iingat po tayo. Baka po meron pong mga magulang po dyan na dito sa Japan, na may anak po dito sa Japan at pinag-aaral po dito sa Japan, baka medyo mapaisip kayo, di ba ang mathematics is sansu? Opo, sansu po ang mathematics, pero sansu is just for elementary students po. Sila po yung nag-aaral po ng mathematics na sansu. Hi. Kumbaga basic po talaga po ng mathematics. Ngayon, yung sugaku, medyo ina-applyan na po siya ng algebra, kaya meron po tayong A, Y, X, di ba po? Hi. Nanode, magkaiba po sila ng gamit po, guys. So, ingat po tayo. Hi. So, hanggang dito na muna po ang ating kanji para po kay Papsang. Papsang, meron po tayo pong katanungan. Wala na po, Ate Day. Salamat Arigatou po. gozaimasu. Maraming salamat po, Papsang. Sa baba po, guys, meron po tayo pong katanungan. For now, ate, wala naman po akong nakikitang katanungan. Hindi ko alam kasi ang ano lang siya dito, parang nag-reaction section na ang mga. Siguro sagot lang yun na to. Wala naman po, Ate Inday. Thank you po. Nakatta desu. Arigatou gozaimasu. Chasa, maraming salamat po sa treasure box. Guys, meron po linagay po si Chasa na treasure box. May laman daw po 20 coins. Maraming salamat din po, Mason, sa bara. Maraming salamat po. Hay, sabi ni Joday-san, mas masakit na sa ulo pag sugaku. So desu. So nandes. Masani so desu. Talagang totoo po yung sinasabi ni Joday-san. Mas masakit na sa ulo kapag sugaku na ang pinag-aaral. Galing yung Joday-san. Hay. それでは次はですね、Tan in Japan sa, bumaba. Tingnan ni Tan in Japan sa, sayang, bumaba siya. Siya na po sana yung sunod na magre-recite. So, dahil bumaba po si Tan-san, go po tayo, Joday-san, yoroshiku onegai itashimasu. Kayo po ang magka-close ng ating kanji lesson. はい、よろしくお願いします。Yoroshiku onegai shimasu. Ken. Ken. So, desu, Ken desu ne. Ginagamit po siya as Kenmei. Kenmei. Ano po ang Kenmei? Subject po ba siya? So, the subject or title. Hi. Maaari nyo po siyang makita sa email. Kapag nag-i-email po tayo, tapos Japanese po yung gamit po natin na pang-email, makikita nyo po doon sa subject. Yung lalagyan po ng title. Kung ano yung... Opo, mayroon po. Opo. So, nandes.
Kemme po ang basa doon. Siya po ang subject. Pag natututunan po natin, next time pong pagtingin po natin sa email natin, ay, alam ko to. Magaganyan siya. siya. Yan pala yun. そうです。こちらが件名ですね。はい。O kaya naman po kapag may fini-filled upan po tayo, tapos nakasulat po doon,件名. Good as subject or title ng inyong sasabihin. Ano po? Hi. Ginagamit din po ito as? Jiken. Ano po ang jiken? Jiken. Incident. So, this incident. Hi. Pangyayari. Hi. So, this. Hi. So, ano po siya? Meron po siyang, pag tumatawag po tayo sa, sa police, tinatawag po nila, jiken desu ka? Nag-a-ask po sila, ano nga po ba ang kapartner ng tinatanong nila. Ito, 110番. So da. Hi. Pag tumawag po tayo sa 110, sa 110 po, sa police dito sa Japan, dahil may nangyaring insidente or aksidente, sa 110 po tayo tatawag. Kung aksidente po ito, kailangan din po natin tumawag ng ambulansya. So, kailangan din po natin tumawag sa 119. Ano po? Hi. So, kaya pag tumawag po tayo sa 110 sa police, tatanungin po kayo, jiken desu ka? Jiko desu ka? Hi. So, sasagutin niyo po, insidente ba yan o isang aksidente? Hi. Aksidente. Jiken. Hi. Importante po ito guys kasi hindi po natin alam kung kailan tayo mangangailangan tumawag ng 110. Ano po? Hi. Demonem, ito isa lang po tong kwento po po. Pero totoo po siya nangyari dito sa Japan. Hi. Medyo namumroblema po ang call center po ng 110 or 119 kasi lalo na po sa 110 kasi minsan may tumatawag sabihin may lumabas na ipis. Anong gagawin ko? Pakipatay naman. Sorry, hunto. Okay. Guys, naman, di ba? Ang daming pwedeng asikasuhin ng mga pulis. Ba't kailangan nilang mamroblema sa ipis ng bahay nyo, di ba? So, medyo yan yung mga problema ngayon ng Japan kasi minsan, wala sa lugar yung pagtawag sa 110. Nang dahil sa ipis tatawag, may maawa naman kayo sa totoong nangangailangan ng tulong, di ba? Pero totoo yun, tumatawa kayo, pero totoo yun na nangyayari dito sa Japan. Isa po yun sa problema ng Japan. May mga mamamayan na meron pa nga isang tumawag yung isang tao sa 110. Bale, sa itong araw na ito, hanggang itong araw na ito, mag-tutor kami sa ibang bansa. So, walang magbabantay sa bahay namin. Pwedeng pakibantay. なんとかしろよ。自分でなんとかしろよって話だよな。はい。そうだね。本当。May mga ganyan talaga guys na hindi mo maintindihan na tawag. So, hi. Before po tayo mag-call, isipin po natin kung dapat nga bang magtawag ng 110 o hindi. Hi. May umushiroy din na po dyan na parang joke lang yun siya. Sabi na, pwede pa bang papuntahin si Jerry? Si Tom? Kasi nandito si Jerry. Ay, yun, di ba po? Isang sign naman po yun. Hindi, isang malaking isang malaking problema po yun dito sa insidente dito sa Japan. Tumawag siya, sabi niya pwedeng papuntahin niyo si Tom kasi meron dito si Jerry. So, isa niya po yun na sign. So, hindi na-gets nung una nung nag-attend sa kanya. So, anong gusto mong sabihin na papuntahin si Tom? Gusto mo bang sabihin yung Tom ay at police? Mag-oo kayo o hindi? Hindi mo kailangan sumagot ng
may code silang ginamit kasi opo. Mayroon hindi yan po. so hindi niya pwedeng sabihin ng Sabi yung diretso na totoo. na totoo na may nananakit sa akin, kaya pwede bang pumunta dito ang pulis kasi baka patayin siya, 'di ba? Ay, nasabi ko yung salitang hindi pwedeng sabihin dito sa baka tayo ni Tok. Hi, so may mga ganyan din pong Talagang nakakainis. maganda po pag marunong tayo sa sign kasi kunyari pag may mangyayari Opo. tapos hindi natin alam kung paano natin i-sign. Katulad kasi yung din, parang siya, na bata siya sa Amerika man yun. Sabi niya, can I order pizza? Sabi niya ganun. Tapos, Oo. ang galing kasi pag nasabi mo yun, isang bata ka lang, tapos masabi mo yun, mga sign, no? Ang talino ng bata, no? Oo, kasi sabi niya, can I order pizza? Nantuka. Tapos nung tinanong, mag-relax ka, ganito, ganun. Parang talaga yung bata. Kasi parang mother ba niya yun ang inaano, tapos siya lang yung parang gustong tumulong ma. Kakaiyak din na pangyayari, pero parang may nagga-guide sa kanya, no? Ne, sugoi ne. Ang talino ng bata. ね、面白い、いろいろと。はい、それでは次行きましょう。次の言語は受験。受験。受験じゃないんですよ。ごめんなさい。いろいろあって。見えなくなった。 Palakahin ko po. 要件。要件ですね。はい、ano po ang 要件? Parang business matter ba yan? Business matter o kaya naman po ito ay isang layunin. o kaya sadya. Hay, pag nasa telepono po tayo, may nag-attend po tayo, pwede po natin sabihin, 要件は何でしょうか? Ano po ang inyong layunin? Ano po ang inyong sadya? Hay, ganyan na po siya. Hay. Oh. So des. Ganyan na po ang 要件. はい。 So des. So, Layunin po, layunin. layunin o kaya sadya. Hay. Po. Iye. Then, sige, ikimasu. Ito na po ang last na kanji po natin for today. Sai. So des. Sai or? Sa. So des. Sai or sa. Ginagamit po siya as? Sainyoku. So des. Sai nyukoku. Medyo pinagpawisan ako. Pero tama po yung pagkakapronounce. Sai nyukoku desu ne. Hay. Ano po ang sai nyukoku? Parang i-entering a country po. Parang Re-enter the country po. Ano po? Hay. Kaya sa Tagalog? pagbalik muli sa bansa. So, des, pagbalik muli sa bansa. Hay. Sai is muli. New is hairu っていう言葉なので、kumaga good as pagbalik. Bansa, Sariling bansa po, no? Pagbalik sa sariling... suka, chigaw. Pagbalik niyo po sa sarili niyo pong bansa, kikoku na po ang tawag ng kikoku. Opo. Hay, kairu っていう感じに国ですね。 Opo. Hay. Ito po, re-entry po siya sa ibang bansa po. Opo. Re-entry. Pagpasok niyo muli sa bansang yun. Hay. Next po natin. Saise. Saise. Ano po ang saise? Saise. Recycling po ba yan? Tingnan niyo po. May DVD po kayo? DVD po? Apo. Opo. Sandali lang May po. remote control po kayo? Mayroon din po. Tingnan niyo po yung button po doon. May mga name kaya po. Minsan po kasi na lang eh. Hugis na lang eh. Sana meron nakasulat. Andito po, meron po. May nakasulat pong parehas na kanji.
Saise? 再生再生。再生か。Sa ano po yan siya? Sa DVD part? Sa mga DVD, ano po? Ito. Sa ganyan po. Ay, hindi makita ng buo. Sandali. Ang blurred naman. Ito po, oh. Medyo ano. Ang blurred. Hindi makita ng maayos. Sandali. Wakat. Aru. Makata? Aru. Ano? Tapos size, tapos mayroon siyang it's 1.3 nanto ka oto ba ito? Ito po, ah. Size, opo. Nandito po siya. So, ano po ito? Para po siyang ano po, stop at saka ay ano, これは一時停止だね。Ito po siya. これが再生。Ano po ang 再生? parang i-on? Chigaw? Dito po yung pag-on natin. Pag manonood po tayo ng DVD, ano Parang po yung i-ano button? natin po, yung i-replay ba yan? So, いうふうに思っちゃうね。Pero si May san, si Rona san po tama po. wakata. Fast forward po. 違う! Hindi po, play. So, display po siya. Hi. I-play, opo. Saisei wa play. Maaaring magtanong kayo, bakit saisei? Hindi naman siya replay. But play, pero saisei. So, kasi guys, di ba po, nagpe-play po tayo sa entablada o kaya naman po sa, piniplay po natin yung role. So, camera action, ready, camera action. Ganyan, di ba po? So, nagpe-play sila doon. So, yung na-record po nila, yun po yung rini-replay po natin para mapanood po natin ang video. Kaya, saisei po ang play. Hi. Kasi yung sai is muli. Muli, gawin, muli. Ano po, may meaning po siya ng ulit. Ano po? Opo. So, maybe magtatanong kayo, bakit saisei ang ginawa sa play? Hindi naman siya ulit na ipi-play. Kasi, plinay na siya once para i-record. Plinay siya ng actor, ng actress. Tapos, i-replay na lang natin sa ating DVD. Papanoorin natin yung ginawa nilang play. Kaya, yun po ang naging kanji or word para po sa play. Saisei. Hi. So, ito po ay play. Paggaling, pwede rin po, meron din po itong meaning din po kasi sa iba po, paggaling or recycling. Hi. Opo. Pagaling, pag-recycling po, opo. Hi. Pero, para na rin recycling po kasi, So, this, optimas recycling kasi para po buhayin muli yung gamit na itinapon, i-recycle niya. Hi. Kasi po yung say is parang umari kawaro ba yan po siya? Ano po? Parang umari pala yun, umari. そうですね。生まれるっていう漢字が生ですね。はい。So, buhay. Pwede rin pong buhay. Bigyang buhay. Muli. Ano po? Ay. Pero yung gamit, wala naman po talaga po siyang buhay. Pero dahil magagamit muli siya, parang binigyan na rin po siya ulit ng buhay pag recycling. Hi. Maging reuse na kasi siya pag ma-recycling po. Hi. Kaya, saisei, kung remote control po yung pinag-uusapan po natin, play po ang meaning niya. Opo. Pero kung yung recycling po yung pinag-uusap, yung sa pag use things po yung pinag-uusapan po natin, recycling na po siya. Ngayon yung sinasabi ko pong paggaling, for example, mapapanood niyo po to sa mga anime, sa mga fantasy. Po yung nakikipaglaban kayo tapos may potion na gagamitin para lumakas ulit kayo. Saisei, o kaya yung halimbawa po yung sugat nyo, nasugatan kayo, lalagyan nyo po ng potion para saisei suru, para gumaling.
Ano po? Okay. Matatlong ano pala ang kagamitan niyan, size ano, So des. Depende po sa sentence. situation po. So des. Opo. Hi. So, meron pa po tayo dito ganitong salita. Saidayaru. Saidayaru. Ano po ang saidayaru? Redial. So des. Kumaga, idadial nyo muli. So, redial. Hi. Yan po siya. Ano po? Mabilis lang po. Ano po? Hi. Nyukoku suru, saisei suru, saidayaru suru. Lahat po sila is suru form po. Ano po? Apo. Hi. So, ang last po natin na paggagamitan ay Saraishu. saraishu. Hi. Dito, ano na po ang meaning po ng saraishu? Next week. Next week. Attemasu. Daishu is next week. Saraishu is next week. Kumbaga sa Tagalog, magiging Makalawang linggo. hi. Week po is linggo. So, maliit lang po yung letter po natin kasi hindi po Sunday. Ano po? Hi. Makalawang linggo. Hi. So, hanggang dito na muna po tayo. Pero nais ko pong tanongin kayo, Joday-sang, paano niyo po sasabihin yung next year? Sarainen. Hi, very good po. Maraming salamat po. Thank you po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.